Ang pagbabago ng klima o yung tinatawag na climate change ang itinuturong dahilan sa tila pabaksik na panahon taon-taon. Alam nyo bang ang mayayamang bansa raw ang may pinakamalaking kontribusyon sa tinatawag na climate change na yan? Pero ang pinakanagdurusa sa epekto niyan ay ang mahihirap na bansa, tulad ng Pilipinas. Nakatutok si Maki Pulido. Nilamon ng Manila Bay ang Roxas Boulevard nang mag-storm surge noong nakaraang linggo. Bagyong Pedring pa lang yan na umabot lang sa signal number 2 sa Metro Manila. Dalawang taon pa lang ang nakakalipas ng mag-undoy nang higit 200 katao ang mamatay at umabot sa 4 na bilyong dolyar ang nasirang ari-arian, infrastruktura at agrikultura. Nangangailangan ng 4 na bilyong dolyar na pondo para sa rehabilitasyon. Gasgas na sa pandinig natin ng climate change. Pero wala raw tayong takas. Ito talaga ang dahilan ng bumabagsik na panahon. In 2009 si Undoy, tapos this year si Bebeng, si Waning, si Pedring, si Kiel. Siya rin magiging normal natin. Umiinit ang mundo. So yung evaporation mo ng tubig would actually be enhanced. Kaya pag mapapansin natin sa Pilipinas, LPA pa lang, kaya niya na magpa-landslide. Pero hindi lang baha at landslide ang dapat katakutan sa climate change. Dahil sa pag-init ng temperatura sa mundo, unti-unting natutunaw ang yelo sa North at South Pole o yung mga polar caps. Kaya tumataas rin ang level ng dagat. Ang resulta, kinakain na ang lupa ng tubig. Surigao, pinakita sa Surigao, 3 beses na lumilipat yung mga tao doon sa community. Kasi almost every 10 years, yung dagat lumalapit sa kanila. So lipat sila ng lipat. Sa Cavite, hindi alam ng mga tao, malapit sa tinatawag na Cavite Spit, 50 feet doon sa boundary nun, may release ng tren doon sa dagat. Hindi ka gumagawa ng release ng tren sa dagat. Ibig sabihin nun, once upon a time, lupa siya. Ano ba ang nangyari at uminit ang mundo? Nagkaka-climate change tuloy. Sisihin ang carbon emission mula sa mga pabrika, sasakyan, power plant at iba pang maruruming usok na nagpaparumi sa ating hangin at siyang nagpainit sa mundo. Sinasabing ang mga mayayamang bansa tulad ng Amerika at mga bansa sa Europa ang may pinakamalaking kontribusyon ng carbon emission. Pero dahil hindi kaya ng mga developing countries tulad ng Pilipinas na pondohan ang pagsabay sa pagbabago ng klima, tayong mahihirap na bansa ang pinaka-nagdurusa sa epekto ng climate change. Sinasabi natin, developed countries ang nag-umpisa nito. So tulungan nila kami. Tulungan nila tayo para makapag-adapt tayo naman dun sa pagbabago ng klima. We're hoping for support on our physical infrastructure, yung financial adaptation. Anong capacity natin para makapag-recover kaagad? Ayaw pang bumigay ng mga mayayamang bansa sa hinihingi ng mga mahihirap na bansa. Pero muli itong pag-uusapan sa Nobyembre sa United Nations Convention on Climate Change na gaganapin sa South Africa. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Nalusaw na po ang low pressure area sa Katimugang Luzon pero may panibago na namang sama ng panahon. Namataan ito ng Pag-asa, 760 kilometros silangan ng Visayas. Nakapaloob ang low pressure area sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ na umiiral sa Katimugang Luzon, Visayas at Mindanao. Posible raw itong maging bagyo, lalo pat patuloy raw itong nag-iipon ng lakas habang nasa karagatan. At kung magkakagayon, papangalanan itong bagyong Ramon. Ayon pa sa Pag-asa, posibleng maging mas matindi pa ang mga susunod na bagyo dahil paparating na ang hanging amihan na magdadala ng malamig na hangin. Itutulak daw kasi sa lupa ng amihan ang mga bagyo kaya mas malaki ang posibilidad na mag-landfall ang mga ito. Yung direction ng hangin kasi pababa. So yung mga bagyo natin is pasubsob. Mas malakas po and then mas tumatama sa lupa. Bukod po sa GMA Kapuso Foundation, walang patid din ang paghatid ng tulong ng buong puwersa ng GMA News and Public Affairs sa mga nasalanta na magkasunod na mga bagyong Pedring at Kiel. Libreng almusal, libreng tubig inumin, pati libreng paligo at palaba. Handog po namin ang serbisyong totoo sa mga nasalanta. Narito po ang pagtutok ni Mark Salazar. Sa gitna ng kalamidad at pangangailangan,
Muling ipinakita ng Pilipino na pwede nating asahan ang isa't isa. Maging ang ilang Kapuso stars at ilang reporters nakibahagi sa pagtanggap ng mga pledges at donasyon para sa mga biktima ng bagyong Pedring at Kiel. Sa telethon ng 24 oras at Kapuso Foundation kahapon, bukod sa cash at in-kind donations gaya ng damit, kumot at pagkain, naging daan din ng telethon para humingi ng saklolo ang iba pa nating kapusong hindi pa naaabutan ng tulong. Ang mararating yan at mapapasaya natin. Nagpatuloy ang telethon sa saksi, unang hirit at on-call sa GMA News TV. Sa mga ating bibigyan ng Sa warehouse ng GMA Kapuso Foundation sa Tandang Sora, Quezon City, tuloy-tuloy ang repacking ng relief goods para sa mga nasalanta. Mismong mga sundalo tumulong na rin sa operasyon. Ang programang Unang Hirit naglibre ng almusal at tubig inumin sa mga biktima ng bagyo sa San Simon, Pampanga. 2 linggo na ho palang hindi nakakapaglaba yung ating mga kababayan. Sa Hagonoy, Bulacan naman, patok ang libreng palaba sa mga misis. Malaking ginhawa raw para malinis ang mga nalubog na damit. Libre rin ang paggamit ng washing machines. Kuya, kudo dito sa ating ginagawang serbisyo. Mga sundalo pa nga ang tagaigib ng ilan. May libreng rasyon din ng tubig para sa iba pa nilang pangangailangan. Ang lalaking ito, tuwang-tuwa at nakaligo rin sa wakas. Ilang araw na raw kasi silang walang supply ng tubig. Ang mga bata, pila-pila rin sa libreng paligo. Dahil wala rin kuryente sa iba pang bahagi ng Bulacan, ikinatuwa ng mga residente ang libreng pagpapacharge ng cellphone. Mark Salazar, nakatutok, 24 oras. Mahigit 89,000 tao na po na nasalanta ng bagyong Pedring at Kiel ang natulungan ng GMA Kapuso Foundation. Katumbas po yan ng mahigit 22,000 pamilya. Kadalasan ay nauuna ang mga ating Operation Bayanihan teams na makapasok sa mga apektadong lugar. Nakatira na ng tulong ng GMA Kapuso Foundation ang iba't ibang bayan sa Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, Pangasinan, Bataan, Isabela, Cagayan at Rizal. Nabigyan tulong na rin ang mga nasalanta sa Metro Manila, partikular sa Marikina, Quezon City, Navotas at Maynila. Sinisikap din ng GMA Kapuso Foundation na marating ang iba pang nasalantang komunidad sa Bulacan, Pampanga at Ifugao. Lubos naman ang aming pasasalamat sa mga nagbigay na ng donations at sa mga patuloy na tumutulong sa aming relief operations. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Arestado sa Antipolo ang sinasabing lider at ilang miyembro ng binansagang Camera Hold Up Gang. Ganito raw po ang modus ng grupo na yan. Magpapanggap silang kliyente, magpapakuha. Pero yung pala, hold upin nila yung photographer. Si Maria Ausente, naka-Alerto 24 eksklusibo. Dakong alas 7 kagabi, tumulak ang 2 pulis Antipolo na nagkunwaring professional photographer. Ito ang oras na magtatagpo ang mga kunwari biktima at mga sospek. Pagdating sa madilim at matarik na bahaging ito ng Antipolo, na-corner ng mga otoridad sina Jason Huelva. At Alex Senya na nagtangka pa sanang tumakas. Ito na sa picture. Sige. Naisakay nila ang 2 nagkunwaring biktima sa tricycle na ito upang kunwari pupuntahan ng kliyente pero magdedeklara pala ng hold up. Ito ang modus ng grupo. Pero hindi na kontento ang otoridad, mas malaking isda ang gusto nilang hulihin, ang leader ng grupo. Abi mo, pupuntahan mo na Inare, sige. Dito sa Inare Center daw magkikita ang mga nahuling sospek upang ibigay ang mga nakuhang gamit. Di na nakapalagpa ang target ng mga corner. Ito. Ayan, sir. Sige. Ito. Ayan. Sigurado kayo ito. Ayan, sir. Ano pangalan yan, sir? Ayan. Ano pangalan? Ano pangalan ito? Ano pangalan niyo po, sir? At Bingkula. Ayan, at Bingkula. Sina Huelva at Senya, todo tanggi. Nakunan pa ng 2 sachet ng hinihinalang tuyong dahon ng marijuana si Huelva. Hindi po alam, ang sabi mo, basta sa akin, sunduin ko lang po. Sinama na po nila ako na wala po akong alam kung anong gagawin. Si Advincula, todo tanggi rin. Bumibili lang daw siya ng mga gamit na ibinabagsak sa kanya ng 2. Kasi nga, ibibenta nila sa akin. Hindi ko naman alam na ganun pala yun. Kasama ring nadampot ng otoridad si Ruth Viduya. Isasama na rin daw siya sa investigasyon. Yung nagkita kami, sinabi ko sa kanya, kung doon pa ba, pumupunta-punta pa ba doon yung kaibigan ko. Yun lang. Tapos dapat aalis na ako noon. Nagulat lang ako. Wala kang alam siya sa Manila. Wala po. Na-recover sa kanilang isang baril, kutsilyo at mga cellphone. Sir, ano yung kaso po, sir?
robbery hold up. Tapos may illegal possession of firearms. Tapos yung isa during nakuha na natin ng marijuana pa. Talagang nagda-drugs talaga itong mga suspect. Sa pagka-aresto ng mga suspect, lumantad din ang iba pang naging biktima. Kumbaga, nabunutan ng tinek, medyo makakatulog ng ayos kasi nagkaroon na ng, kumbaga, tahimik na. Diyan na lang sana siya at magpakabait. Kawawa rin yung mga nagsisimulang photographer, kawawa din yung mga nagsisimulang wedding coordinator, simulang talent managers, etc. etc. Dahil sa mawawala na yung tinatawag nating pag-trust. Hindi naman natin tinigilan yung paggawa ng paraan para matrap sila. At nagpapasalamat kami sa tulong ng GMA7, nahuli natin ito. Maria Ausente, Naka-Alerto, 24. Nagkilos protesta sa labas ng Batasang Pambansa ang mga miyembro ng Kilusang Mayo 1. Mahigpit pa rin nilang tinututulan ang pagpataw ng 12% VAT sa toll. Dagdag pahirap daw ito sa publiko. Sa gitna naman ng pagkontra sa VAT sa toll, lumusot na sa Committee on Ways and Means ang panukala ni Bayan Muna Representative Teddy Casino. Sa ilalim ng naturang panukala, i-exempt sa value-added tax ang mga toll. May kahalintulad ding panukala sa Senado. Dito, meron na rin kaming panukalang batas tungkol dyan. Hinihintay lang namin ang House. Diyan, sigurado pasado dito. Ang panawagan namin ngayon, specifically sa House leadership, ay i-prioritize ito at sana ang Presidente ay i-certify ito as an urgent bill. Mahigit 400,000 hektarya ng palay ang napinsala ng Bagyong Pedring, gayunman tinitiyak ng Department of Agriculture. Sapat ang supply ng bigas sa ating bansa. Wala rin daw dahilan para tumaas ang presyo ng bigas. Pero sa Cubao, sa lungsod ng Quezon, mga kapuso, biglang nagmahal ang bigas. Nakatutok si Bernadette Reyes. Nagmistunang palaisdaan ang mga palayang ito sa San Leonardo, Nueva Ecija sa dami ng tubig na ibinagsak ng Bagyong Pedring. Bukod sa Nueva Ecija, marami ring agricultural town sa Bulacan ang binaha tulad ng San Miguel. Mahigit 300,000 hektarya raw ng taniman o katumbas ng halos 700,000 football field ang sinira ng bagyo. Umabot sa halos 7 milyong piso ang pinsala, pero hindi pa kasama dyan ang pinsalang dulot ng kasunod na Bagyong Kiel. Pinaka-apektado ang mga taniman ng palay. Halos 450,000 metriko tonelada ng palay ang nasira. Katumbas yan ng 8 araw na pangangailangan sa bigas ng buong bansa. Pero siniguro ng Department of Agriculture, di ito makakaapekto sa supply ng bigas sa bansa. Hindi dapat mag-alala because meron tayong 24 days na buffer for the next, for the 3 months. Yung 3 quarters natin na maganda naman ang ating ani, meron po tayo ditong estimated na almost 77 days of buffer stock. Hindi rin daw dapat pagmahal ang presyo ng bigas ngayon dahil sa epekto ng baha. Kung sila bibili ng doble or triple, talagang magkakameron tayo ng panic buying. At kung magkameron nito, talagang baka mabago yung presyo. Pero sa bigasang ito sa Cubao, biglang nagmahal ng 20 hanggang 30 pesos ang kada sako ng bigas na galing sa Nueva Ecija. Mahirap makakuha ngayon ng palay kasi puro basa. Pagbiyahe, kung saan sila umiikot, ganun. Pero hindi pa naman namin itinataas yung talagang kuwan. Uubusin muna namin yung stocks namin. Galing Nueva Ecija yung mga bigas na binibenta sa bigasan na ito. Magandang klase raw talaga ang mga bigas kung galing sa Rice Granary of the Philippines. Bukod sa maputi na, mahaba pa ang butil. Pero dahil sa pagbaha, maaaring may pagkakaiba raw ang kalidad ng bigas na mula Nueva Ecija. Nakakain nga yan before, bakit ngayon hindi? Kapag ayan na may nababad lang sa tubig, pagka yung pinatuyo, yung quality lang po medyo nagbabago. Para naman matulungan ang mga magsasaka na mabawasan ang pagkalugi, ipinag-utos ni Pangulong Aquino sa National Food Authority na bilhin ang mga palay na mapapakinabangan pa. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.